Ito na ang mga news scoop ngayon. Minor de edad na may autism patay sa saksak dahil sa bisikleta. Road clearing sa bangkerohan sa Davao na uwi sa rambulan. Pagdalo ni VP Sara Duterte sa posibleng impeachment trial nakadepende kung kakailanganin ang kanyang presensya o hindi. Desisyon kaugnay sa petisyon na 1,200 pesos na minimum wage ilalabas na ng DOLE sa Hulyo. Ronnie Alonte kinasuhan ng nagpakalat ng video ng kanilang kasal. At Vietnamese singer na si Vu Thao Mai pinili ang Pinoy na si Jello Rivera para sa Vietnamese version ng awiting Zealous. Mga balitang exclusive, mga balitang nascoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Sa ngalan ni Dennis Senator Jr., ako po si Daryl Justin at narito ang mga news scoop ngayon. Menor de edad na may autism patay sa saksak dahil sa bisikleta. Narito news scoop ni Angela Bainyo. Patay ang isang 15 anyos na lalaking may autism matapos saksakin sa Magallanes, Davao City. Ayon sa pulisya, narinig ng kapitbahay ang sigaw ng biktima na humihingi ng tulong. Nang puntahan nila ang lugar, natagpuan ang bata na nakahandusay at wala ng buhay. Isinugod pa sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Sa tulong ng CCTV, nakilala ang sospek na isang 55 anyos na lalaki. Makikita umano sa video ang paglabas ng sospek sa kanyang bahay bago ang insidente. Naaresto ang sospek ngunit hindi na na-recover ang patalim na ginamit matapos umano itong itapon sa isang sapa. Ayon sa pulisya, sinabi ng sospek na pinakailaman umano ng biktima ang kanyang bisikleta. Kasalukuyan naharap ang sospek sa kasong murder. Road clearing sa bangkerohan sa Davao na uwi sa rambulan. News scoop mula kay Ann Rodriguez. Nagkaroon ng tensyon at kaguluhan sa isinagawang road clearing operation sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Ayon sa ulat, tumutol ang ilang vendor sa pagtanggal ng kanilang mga pwesto sa gilid ng kalsada. Nauwi ito sa mainitang pagtatalo sa pagitan nila at ng demolition team. Agad namang rumisponde ang mga otoridad upang mapakalma ang sitwasyon. Wala namang naitalang malubhang nasugatan sa insidente. Iginiit ng lokal na pamahalaan na bahagi ito ng kampanya upang maayos ang daloy ng trapiko at masiguro ang kaligtasan ng publiko. Samantala, nanawagan ang mga opisyal sa mga vendor na makipagtulungan upang maiwasan ang kahalintulad na kaguluhan sa hinaharap. Pagdalo ni VP Sara Duterte sa posibleng impeachment trial, nakadepende kung kakailanganin ang kanyang presensya o hindi. Narito news scoop ni Rayan Antiquina. Dedepende ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang posibleng impeachment trial kung kailangan o hindi ang kanyang presensya sa korte. Ito ang kinumpirma ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Duterte matapos makitaan ng House Committee on Justice via unanimous vote ng probable cause para i-impeach ang pangalawang pangulo batay sa dalawang impeachment complaints na inihain laban sa kanya. Anya, katulad ng trial sa nooy Chief Justice Renato Corona, hindi sa lahat ng proceedings ay present siya. Matatanda ang inaprubahan ng Kamara ang impeachment kay Corona noong December 2011 dahil sa kasong graft and corruption, culpable violation of the Constitution. Gayunman, muling iginiit ni Attorney Poa na lalahok sa paglilitis ang defense team ni Vice President Duterte sakaling matuloy ito. Para sa News Scoop, ako po si Rhea Nantikina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senado agad na magko-convene bilang impeachment court kapag naiakyat na sa Senado ang Articles of Impeachment laban po sa Vice Presidente. Narito ang news scoop ni Jordan Gutierrez. Agad na magko-convene ang Senado bilang impeachment court sakaling maitransmit na ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang tiniyak ni Senate President Vicente Tito Soto III na siya ring tatayong presiding officer sa nasabing pagdiniga. Anya, kung mangyari man ang sinabi ng ilang miyembro ng Kamara na kanilang aaprubahan na sa Mayo 11 ang pag-aakyat sa Senado ng Articles of Impeachment at sa Mayo 12 ito formal na maiakyat sa Senado
Senado, magko-convene na ang Senado bilang impeachment court kinabukasan o Mayo at 13. Dagdag pa ni SP Soto, kahit may ginagawang klarifikasyon ng Korte Suprema sa ibig sabihin ng fourth wheel, walaan niya itong epekto sa gampanin ng Senado o sa tungkulin nito na agarang aksyonan ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Para sa News Scoop, Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte naghain ng apela kaugnay ng kumpirmasyon ng mga kaso sa kanya ng International Criminal Court. Narito ang news scoop ni Pamela Monterde. Humiling ng pahintulot ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court upang iapela ang naging desisyon nito na pagtibayin ang kasong Crimes Against Humanity laban sa dating presidente. Sa isinumiteng dokumento sa ICC, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman na nagkamali ang Pre-Trial Chamber 1 nang payagan nitong umusad sa paglilitis ang kaso kaugnay ng mga pagpatay sa ilalim ng war on drugs noong siya ay Pangulo at maging noong alkalde pa ng Davao City. Ayon kay Attorney Kaufman, gumamit ang hukuman ng flexible approach para sa pagbuo ng charges na nagresultaan niya sa hindi malino na saklaw ng mga paratang at kakulangan sa pagtukoy ng eksaktong hangganan ng kaso sa confirmation stage. Nataliwasan niya sa itinakdang proseso. Iginit din ng abogado na hindi anya sapat ang paliwanag ng hukuman sa ebidensyang naging batayan sa pagpapatibay ng mga kaso. Anya hindi malinaw na iuugnay ang mga natukoy na pangyayari sa mga ebidensya at hindi rin umano na bigyang pansin ang mahahalagang argumento ng depensa. Kabilang ang kawalan ng isang common plan para sa umano'y pagpatay sa mga pinaghihinalaang sangkot sa droga. Para sa News Scoop, ako si Pamela Monterde, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga online scam tututukan ng Anti-Scam Hub ayon sa pamahalaan. News Scoop mula kay Angelo Bainyo. Nilinaw ng pamahalaan na pangunahing tututukan ng National Anti-Scam Hub ang mga online scam dahil karamihan sa mga panlililang ngayon ay may kaugnayan sa mga teknolohiya. Sa bagong Pilipinas Ngayon public briefing, partikular na tinukoy ni CICC Undersecretary Aboy Paraiso ang mga scam na isinasagawa sa pamamagitan ng text messages, phone calls at iba pang digital platforms na itinuturing na bahagi ng cybercrime. Samantala, inilahad din ng opisyal ang kasunduan ng Pilipinas at South Korea para sa pagtatayo ng National Cybersecurity Operation Center sa ilalim na pamumuno ng DICT. Layunin nitong palakasin ang depensa ng bansa laban sa mga cyber attack at maprotektahan ang mga digital infrastructure ng pamahalaan. DOE o Energy Secretary Sharon Garin sinabing nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine National Oil Company o PNOC para sa mas murang langis. Narito ang news scoop ni Neil Joy Abella. Kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garin na nakikipag-ugnayan na ito sa Philippine National Oil Company upang magbigay ng mas mura o abot kayang langis sa mga power plant upang maiwasan ang rotational brownout sa malalayong probinsya. Kasunod ito ng babala ng National Power Corporation o NAPOCOR na maaaring makaranas ng power interruption ang mga malalayong lalawigan dahil sa mataas na presyo ng krudo. Inatasan na rin ng DOE ang NAPOCOR na i-monitor ang supply ng diesel sa mga power plants. Samantala, tiniyak naman ng kalihim na malabong magkaroon ng rotational brownout sa Metro Manila. Para sa News Scoop, ako si Neljoy Abella, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Desisyon kaugnay sa petisyon na 1,200 pesos na minimum wage. Ilalabas na ng DOLE sa buwan ng Hulyo. Narito ang news scoop ni Aimee Pa. Posibleng ilabas ng Department of Labor and Employment ang desisyon nito kaugnay sa petisyon na humihiling para sa 1,200 pesos na minimum na sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila sa Hulyo ngayong taon. Ayon kay DOLE spokesperson at Assistant Secretary Leonard Seriano, nakatanggap na ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB sa National Capital Region ng 16 na petisyon para sa 1,200
1,200 pesos daily minimum wage ngayong linggo. Inihain aniya ang pinakahuling petisyon ng Business Process Outsourcing Industry Employees Network Philippines sa gitna na rin ng mas mataas na halaga ng mga bilihin at serbisyo na sanhi na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni Asek Serrano na ang RTWPB ang otorisadong suriin at talakayin ang mga petisyon para sa taas sahod, gayon din ang pag-issue ng wage order at pagtukoy ng naangkop na mga pagsasaayos ng minimum na sahod. Para sa News Scoop, ako si Aimee Pat, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mahalagang papel ng mga manggagawa sa pag-unlad ng bansa. Kinilala po yan ni Pangulong Marcos Jr. Narito News Scoop ni Gilbert Perdes. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng manggagawang Pilipino kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day kung saan kinikilala niya ang mahalagang papel ng mga ito sa pag-unlad ng bansa. Sa kanyang mensahe, binigyan din ng Pangulo na ang mga manggagawa ang nagsisilbing gulugod ng Republika anuman ang oras at uri ng kanilang trabaho. Anya, sa kabila ng pag-unlad ng teknolohiya at pagbabago sa mga industriya, nananatiling mahalaga ang kontribusyon ng bawat Pilipinong manggagawa. Iginit ng Pangulo na sa pamamagitan ng sipag at sakripisyo ng mga manggagawa, nagkakaroon ng katatagan ang mga pamilya at lakas ang buong bansa. Hinimok ng Pangulo ang pamahalaan at pribadong sektor na patuloy na magtulungan upang matiyak na ang pagsusumikap ng mga manggagawa ay may katumbas na gantimpala at oportunidad. Tiniyak din niya na mananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang paglikha ng mas maraming trabaho, pagpapalakas ng proteksyon sa mga manggagawa at pagbibigay ng mas malawak na oportunidad para sa lahat. Patro 13, Gilbert Perdes para sa himpilang Maitodong Las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pagsusot ng face mask dahil sa mababang kalidad ng hangin, ibinabala ng Manila DRRM. News Scoop mula kay Aya Yupanco. Pinalalahanan ng Manila City Disaster Risk Reduction Management Department ang publiko na magsuot ng face mask dahil nananatiling mababa ang kalidad ng hangin sa Maynila at mga karatig lungsod. Batay sa datos ng apat na monitored locations, alas 12 ng madaling araw ngayong Abril 27, karamihan sa air quality sensors ay nagtala ng very unhealthy na antas ng polusyon. Posibleng dulot pa rin ito ng sunog sa nabotas sa landfill na sinasabayan ng hanging papunta sa lungsod ng Maynila at kalapit na mga lugar. Pinayuhan ng mga residente, lalo na yung nasa paligid ng Pritil, Tayuman, na iwasan ang paglabas kung hindi kinakailangan at magsuot ng face mask bilang proteksyon sa masamang epekto ng maraming hangin. Pinag-iingat din yung mga bata, senior citizens, buntis at may mga sakit sa paghinga gaya ng hika na manatili muna sa loob ng kanilang mga bahay. It is Patrol number 5. Ayaw pa ako para siyempre ng lakas. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronnie Alonte kinasuhan ang nagpakalat ng video ng kanilang kasal. At Vietnamese singer na si Phu Thao Mai, pinili ang Pinoy na si Jello Rivera para sa Vietnamese version ng awiting Zealous. Alamin sa Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, kinasuhan ng aktor na si Ronnie Alonte ang mga umano'y nasa likod ng pagpapakalat sa kanilang kasal at pagbubuntis ng asawang si Loisa Andalio. Ayon kay Ronnie, hindi niya inaasahan na kakalat agad ang malaking event sa kanilang buhay, lalo't mayroong nilagdaang non-disclosure agreement o NDA ang lahat ng taong inimbitahan para dito. Ikinagulat umano ng mag-asawa na makitang nag-leak na ang kanilang video sa social media mula sa isang taong pinagkakatiwalaan nila. Dahil dito, nagpasya na lamang sina Ronnie
Ronnie at Loisa na tuluyan ng ilabas ang balita, lalo't wala na raw silang magagawa pa. Nabatid na marami ang nagulat sa revelasyong kasal na ang celebrity couple, lalo't ilang linggo pa lamang na ibunyag ni Loisa ang engagement nila. Pero paliwanag ni Ronnie, mas nauna talaga nilang naplano at na-schedule ang kanilang kasal bago pa man siya nagkaroon ng formal na proposal sa kanyang asawa. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, personal na pinili ng Vietnamese singer na si Vo Tau Mai ang singer-actor na si Jello Rivera para sa Vietnamese version music na pinamagatang Zilos na inilabas noong April 1. Layo nitong maabot ang mas malawak na audience at ipakita ang kakaibang timpla ng dalawang kultura sa isang awitin. Ayon kay Vo Tau, pinili niya si Jello dahil sa good energy at natural na karisma nito na tila swak sa vibe ng kanyang music. Samantala, para kay Jello, memorable, extraordinary at cool ang collaboration na ito. Lubos din ang pasalamat ng dalawang artist sa suportang natanggap mula sa fans, lalo na sa BGYO fandom na ISIS. Dagdag pa ni Vo Tau, ang naturang music ay simbolo ng pagbubukas sa opportunities para sa international partnerships sa Asian pop scene. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Bilang ng miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, bumaba na ayon kay Senator Win Gatchalian. Actually, dyan, yung binabayaran nating taxes, lahat tayo nagbabayad ako ng income tax. Kayo nagbabayad ng tax. Yan ang nagpopondo sa mga 4Ps. Ang inallocate natin a year for the 4Ps is 120 billion pesos for 3.9 million families. Bumababa na yan. Dati 6 million yan. Bumaba na siya to 3.9. Ibig sabihin, marami ring umaalis sa 4Ps dahil umaangat na yung kanilang buhay. So basta umangat yung kanilang buhay, tanggal ka na kaagad sa programa. Hindi panghabang buhay yan. Kung let's say, nakagraduate na yung anak mo at nakapag-aral na, nakakatulong na sa pamilya mo, tanggal ka na kaagad sa 4Ps. At ang kagandahan, bumababa yung bilang ng 4Ps dahil marami ring mga kababayan natin na umaasenso yung kanilang buhay. So kailangan lang talaga ng pantawid. Kaya nga Pantawid Pamilya Program to 4Ps. Kailangan lang talaga ng pantawid para mabuhay sila ng dangal. Opo. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng News Scoop, mahalagang papel ng mga manggagawa sa pag-unlad ng bansa kinilala ni Pangulong Marcos Jr. Mapanganib na heat index tatama sa ilang lugar sa bansa. Alamin natin mamaya kung fact or fake. Nadine Lustre nagsisi sa pagtanggap ng pelikula na kasama si Vice Ganda. Totoo ba yan o hindi? Alamin kung fact or fake. Kumita sa paggawa ng scented candles ang diskarte mamaya sa Racket. Totoo nga ba na ang toxic positivity ay nakakasira ng emotional health? Mamaya, let's prove it. Unforgettable Leyte, mga paraiso na dapat bisitahin, alamin mamaya sa Highly Recommended. Pinasweldo ka ng employer mo ng mas mababa sa mandated minimum wage? Nako, bawal ito. Bini tumanggap ng parangal sa 2026 Billboard Women in Music Awards sa Amerika. Nadine Lustre, handa nang magpakasal pero wala pa sa plano ang magkaroon ng anak. Marian Rivera, inaming marami pa silang nadidiskubre ng mister na si Ding Dong Dantes sa isa't isa. At Ding Dong Dantes natatakot para sa mga anak dahil sa gulo sa iba't ibang panig ng mundo. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng News Scoop. ₱68 million na halaga ng iligal na droga na recover ng PNP sa Pagadian. News Scoop mula kay Jopel Paleño.
Tinatayang nasa 10 kilo ng iligal na droga na aabot sa halagang 68 million pesos ang na-recover ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG sa ikinasang operasyon sa Pagadian City. Ayon sa PDEG, nakuha ang mga iligal na droga sa loob ng isang pampasaherong sasakyan na bao-bao na inabandona ng mga tumakas na sospek malapit sa inilatag na checkpoint ng pulisya sa bahagi ng National Highway ng Barangay Buenavista. Nagkasa ng checkpoint ang mga operatiba kasunod ng tip na may ibabiyahe umanong iligal na droga ang isang alias Kimpi Abdullah mula Zamboanga City patungong Cotabato City. Sa ngayon, patuloy na tinutugis ng PNP ang mga tumakas na sospek. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Paglulunsad ng trial sale ng rice blend, pinag-aaralan na ng Department of Agriculture. Narito ang news scoop ni Jordan Gutierrez. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang paglulunsad ng trial sale ng rice blend o pinaghalong imported at local rice sa mga piling retail outlets sa susunod na buwan upang mapababa ang presyo ng bigas. Bunsod ito ng inaasahang pagtaas ng farm input costs dulot ng tensyon sa Middle East. Una rito, inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chuy Laurel Jr. na posibleng tumaas ng 62 pesos ang kada kilo ng fertilizer. Kaugnay nito, posible namang umabot sa 60 hanggang 62 pesos ang presyo ng bigas sa susunod na buwan. Para sa News Scoop, Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Produksyon ng palay sa unang kwarter ng taon, bumagsak. News Scoop mula kay Chesney Ortiz. Bumagsak ng 6.26% ang produksyon ng palay sa unang quarter ng taon kumpara sa parehong panahon noong 2025. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot lamang sa 4.4 million metric tons ang naaning palay mula Enero hanggang Marso na mas mababa sa dating 4.6 million metric tons sa parehong panahon noong nakaraang taon. Itinuturing na dahilan ng Department of Agriculture ng pagbagsak ng ani ang mga delays sa irrigation, partikular sa mga sineserbisyuhan ng Upper Pampanga River Irrigation System na nasira ng iligal na pagmimina noong nakaraang taon. Gayunman, tiniyak ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa na aasahan ang mabilis na paglakas ng rice production sa second quarter ng 2026 ngayong naayos na ang naturang irrigation system. Para sa News Scoop, ako si Chesney Ortiz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mapanganib na heat index. Tatama daw po yan sa ilang lugar sa bansa. Totoo ba yan o hindi? Alamin natin kung fact or fake. Tuwing summer vibes na parang oven ang Pilipinas, sapat na ba ang electric fan o kailangan mo na ring kausapin ang aircon mo bilang best friend? Habang paalala ng Department of Energy na magtipid sa kuryente ang bawat Pilipino. At oo, salute tayo dyan. Pero sa gitna ng El Nino, mapapaisip ka, budget friendly ba ako o pawis friendly na lang? At ang tanong na umiinit din kasama ng panahon, totoo bang mas titindi pa ang init sa bansa? Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ, fact or fake. Nagbabala ang DOST Pag-asa na makararanas ng danger level na heat index ang ilang lugar sa bansa sa mga susunod na araw. Ayon sa forecast, posibleng umabot sa 43 degrees Celsius ang init sa Cavite City. Makakaranas din ng matinding init ang Dagupan City, San Jose, Mindoro, Iloilo City, Tacloban City, Apari at Metro Manila na may heat index na 38 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius. Binalaan ng publiko na ang matagal na pagkabilad sa init ay maaaring magdulot ng heat exhaustion at heat stroke. Pinapayuhan ang lahat na uminom ng maraming tubig, manatili sa loob ng bahay o lilim lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng preskong damit at bantayan ang sintomas na matinding init. Fact: pinaigting din ang pag-iingat para sa mga bata, matatanda at alagang hayop na mas madaling maapektuhan ng matinding init. Para sa Fact or Fake, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Huwag magpapaloko. Huwag magpapagancho. Huwag magpapascam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ. Fact or fake? Bini tumanggap ng parangal sa 2026 Billboard Women in Music Awards sa Amerika. At Nadine Lustre, handa nang magpakasal pero wala pa sa plano ang magkaroon ng anak. Narito ang Ice Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, tinanghal bilang second Filipino artist ang P-pop girl group na Bini, kasunod ni popstar royalty Sarah Geronimo matapos nilang tanggapin ang Billboard Philippines Global Force Honor sa 2026 Billboard Women in Music Awards na ginanap sa Los Angeles, California. Sa naturang ceremony, ipinakilala ang grupo bilang Nation's Girl Group at kinilala ang kanilang pagsikat mula sa era ng pandemic hanggang sa Coachella kung saan sila ang kauna-unahang homegrown Filipino act na nakapag-perform. Lubos ang pasasalamat ng Bini at ibinahagi na ang parangal ay hindi lamang tagumpay para sa kanila kundi para sa musikang Pilipino. Samantala, inaasahan ang ingranding homecoming ng grupo sa bansa bago simulan ang kailang Signals World Tour ngayong taon. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, handang-handa na si Nadine Lustre na lumagay sa tahimik o magpakasal sa kanyang fiancé na si Christoph Barrio. Sa isang interview sa aktres, sinabi nito na bagamat ibang personality ang kailangan kung magiging misis na siya, pero tatanggapin niya raw ito kung mangyayari na. Ayon sa aktres, parang hindi na rin umano bago sa kanya ang maging misis dahil parang ganun na rin naman daw ang ginagawa nila sa setup nila ngayon ni Christoph. Samantala, nagpakatotoo naman si Nadine ang sabihin nito na ayaw niya talaga magkaroon ng anak, pero kung ibibigay daw sa kanya ng Panginoon ay tatanggapin niya ito. Pero sa ngayon umano ay gusto niyang mag-focus muna sa kanyang career at hindi pa niya kayang mag-iisang ina dahil may takot pa siya na magpalaki ng isang tao. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Mahigit 2.4 milyong estudyante inaasahang makikinabang sa mga subsidiya ng pamahalaan para sa pribadong edukasyon sa school year 2026 hanggang 2027 ayon sa Department of Education. Isa o dalawang bagyo, posibleng pumasok ngayong Mayo, ayon sa Pag-asa. Energy Regulatory Commission ipinag-utos ang pagbabalik operasyon ng wholesale electricity spot market sa Luzon, Visayas at Mindanao grids. Mga kilos protesta sa buong bansa nananatiling payapa ayon sa Philippine National Police. Huling batch ng mga Pilipinong seafarer mula sa tanker na tinamaan ng missile sa bahagi ng Qatar noong Abril nakauwi na ng bansa. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng News Scoop. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Dagdag pasahod at pagbasura sa oil deregulation law, panawagan ng mga manggagawang nagprotesta ngayong Labor Day. Onboarding ng mga bagong TNVS drivers at MC taxi drivers ipinatigil ng Department of Transportation. PBBM, pinangunahan ng ika-124 na selebrasyon ng Araw ng Paggawa sa General Santos City ngayong araw. E-bikes at e-trikes, pinapayagan pa rin sa mga kalsada ng mga lungsod at bayan ayon sa Land Transportation Office. Mga negosyo sa Pilipinas, nakararanas ng magkakaibang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at paghina ng piso kontra dolyar ayon sa Chamber of Commerce of the Philippine Islands.
Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Kumita sa paggawa ng scented candles. Alamin ang diskarte sa report na ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakitaan? Kung mahilig ka sa arts and crafts, subukan ang paggawa ng scented candles. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket. Una, magdesisyon kung anong uri ng scented candles ang gusto mong gawin. Maaaring ito ay soy-based, beeswax o iba pang uri. Pumili ng mga scents na patok sa merkado, tulad ng lavender, vanilla o citrus. Siguraduhin may tamang kagamitan tulad ng wax, wicks, fragrance oils at molds. Sunod, mag-practice sa paggawa ng candles at bumuo ng portfolio ng iyong mga gawa. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng paggawa ng candles para sa iyong sarili o sa mga kaibigan upang maipakita ang iyong produkto. Gamitin ang social media platforms upang ipakita ang iyong mga produkto. Mag-post ng mga larawan at videos ng iyong proseso at pati na rin ang finished products upang makaakit ng customers. At panghuli, magbukas ng online shop o gamitin ang mga digital platforms upang ibenta ang iyong mga produkto. Siguraduhing malinaw ang iyong mga product description at pricing. Kaya kung may talento ka sa paggawa ng scented candles, itry mo na. Sabi nga 'di ba, hindi napupulot ang pera. Tonight, we crown a Game Zone champion. Champions fight with heart and determination. Tayo ang champion. Yan ang tunay na panalo. Sa Game Zone, play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Totoo nga ba na ang toxic positivity ay nakakasira ng emotional health? Patunayan natin yan sa report na ito. Ang toxic positivity ay labis na pagbibigay diin sa pagiging positibo kahit hindi naaayon sa sitwasyon. Bagamat may benepisyo ang positive thinking, ang sobra nito ay maaaring makasama sa mental health. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay Dr. Natalie Datillo na ang toxic positivity ay nagmumula sa ideya na ang tanging paraan upang makayanan ang masamang sitwasyon ay ang magpanggap na positibo at huwag pansinin ang negatibo. Ayon naman kay Dr. Jamie Zuckerman na ang toxic positivity ay maaaring magdulot ng guilt at shame sa mga taong nakakaranas ng negatibong emosyon. Sa halip na makatulong, ito'y nagpapalala ng kanilang nararamdaman. Dagdag pa sa very well mind, ang toxic positivity ay nagdudulot ng pressure na itago ang tunay na nararamdaman na maaaring magresulta sa emotional suppression at burnout. Ang toxic positivity ay hindi simpleng kasiyahan, kundi ang pagtanggi sa buong emosyonal na karanasan, pagtatago ng lungkot, sakit o takot sa ngalan ng pagiging positive. Sa halip na makatulong, maaari itong magdulot ng mas malalim na emosyonal na sugat. Kaya payo ng mga eksperto na mahalagang balansehin ang emosyon. Ang pagtanggap sa parehong positibo at negatibong damdamin ay susi sa tunay na kagalingan at emotional resilience. Unforgettable Leyte, mga paraiso na dapat bisitahin. Alamin sa report na ito. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Kung naghahanap ka ng kakaibang destinasyon sa Visayas, ang Leyte ang hindi mo dapat palampasin. Simulan ang iyong paglalakbay sa Kalanggaman Island sa Palumpon, isang paraiso ng puting buhangin at kristal na tubig. Sunod ay ang San Monico Bridge, ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas na nag-uugnay sa Leyte at Samar.
Para sa mga mahilig sa history, bisitahin ang MacArthur Landing Memorial National Park sa May Palo, kung saan ipinagdiwang ang makasaysayang pagdating ni General Douglas MacArthur noong 1944. Huwag ding palampasin ang Lake Danau National Park sa Ormoc, isang lawa na may hugis gitara na perfect para sa kayaking at picnic. At para sa mga naghahanap ng tahimik na bakasyon, ang Canigao Island sa Matalom ay may puting buhangin at malinaw na tubig, ideal para sa beach camping. Kaya't ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang iyong kamera at damhin ang kakaibang experience sa Leyte. At yan ang ating highly recommended. Pinasweldo ka ng employer mo ng mas mababa sa mandated minimum wage. Baka nagtitipid, pero bawal yan. Alamin ang kaparusahan sa report na ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Pinasweldo ka ng employer mo ng mas mababa sa mandated minimum wage? Naku, bawal ito! Ang bawat rehiyon sa bansa ay mayroong sinusunod na minimum wage na inisyu ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pero paano kung hindi na nga sapat ang kinikita mo? Binawasan pa ng employer ang sweldo mo. Naku, bawal yarn! Nakasaad sa Republic Act No. 8188 na inamyendahan ang wage law ng Pilipinas, nararapat bayaran ng employer ang halaga ng minimum wage ng isang empleyado base sa wage order ng kinabibilangan na rehiyon. Ang sinumang employer na sumuway o magpasahod ng mas mababa sa nakatakdang minimum wage ay maaaring magmulta ng 25,000 piso hanggang 100,000 piso o makulong ng 2 hanggang 4 na taon. Kung may pasaway kang employer, maaari kang mag-file ng complaint sa regional offices ng National Labor Relations Commission at sa tanggapan ng Department of Labor and Employment. Kaya naman paalala sa mga employer, minimum wage lang ang hinihingi sa inyo at hindi pa ang livable wage. Magpasahod ng tama para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito! Signal Super Spikers maghihiwalay matapos mag-leave sa Premier Volleyball League o PVL. Narito ang Sports News. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Maghihiwalay na ang mga manlalaro ng Signal HD Spikers matapos magdesisyon ang koponan na mag-leave sa Premier Volleyball League kasunod ng kanilang runner-up finish sa 2026 All-Filipino Conference. Bagamat nabigla, ipinahayag ng mga manlalaro ang pasasalamat sa oportunidad at samahan na nabuo sa loob ng 5 taon kung saan nakakuha sila ng 3 silver at 5 bronze medal. Ayon sa mga players na sina Don Katindig at Vanny Gandler, mahirap man ang sitwasyon, iginagalang nila ang desisyon ng pamunuan at handa na silang magpatuloy sa kanilang bagong landas sa kanilang karera. At yan ang ating sports news. Ako si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Para sa aking balitang showbiz, may samaan ba ng loob si Nadine Lustre at Vice Ganda? Ito ang kumakalat na balita dahil sa may nasabi umano si Nadine na nagsisisi siya sa pagtanggap sa isang pelikula dahil kasama niya si Vice Ganda. Makakasama kasi ni Nadine sa pelikula si Vice Ganda kung saan ayon sa balita, umano'y nabanggit ni Nadine na kung alam lang niya na kasama si Vice ay hindi na raw sana niya ito tinanggap. Wala naman daw sinabing dahilan si Nadine kung bakit ayon ito makasama si Vice kaya naging palaisipan na naging rason nito. Pero bago maniwala sa nasabing issue, alamin muna kung ito ba ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Sa aming ginawang research, aming napagalaman na isa itong fake.
Ito'y dahil ang totoo, si Vice Ganda ang dahilan kaya tinanggap agad ni Nadine ang nasabing pelikula na entry sa Metro Manila Film Festival. Sa interview kay Nadine, sinabi nito na hindi pa man nasasabi sa kanya kung anong role niya sa nasabing pelikula ay agad siyang nag-yes nang malaman niyang kasama niya si Vice. Sinabi pa nito na ilang days na ang lumipas bago pa niya nalaman ang role niya na isa palang ina. Medyo napaisip daw siya agad pero mas nanaig daw sa kanya ang kagustuhan na makasama si Vice sa pelikula. Answered prayer daw kasi na muli niya itong makasama dahil miss na niya ito. Dahil dito kung kahit napatunayan na ang balitang nagsisi si Nadine Lustre sa pagtanggap sa isang pelikula dahil kasama si Vice Ganda ay isang malaking fake. At iyan aking fact or fake para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ. Fact or fake? Marian Rivera, inaming marami pa silang nadidiskubre ng mister na si Dingdong Dantes sa isa't isa. At Dingdong Dantes natatakot para sa mga anak dahil sa gulo sa iba't ibang panig ng mundo. Narito ang iSpotted Report ni Anton. Inamin ni Marian Rivera at Dingdong Dantes na marami pa silang nadidiscover sa isa't isa habang tumatagal ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ayon sa dalawa, 11 years na silang nagsasama sa iisang bahay pero napakarami pa raw nilang nalalaman sa isa't isa na ikinasusurpresa nila pareho. Ayon kay Dingdong, sa tagal nila ni Marian, mas na-realize niya raw kung bakit nila pinili ang isa't isa. Mas na-reinforce din umano ang kanilang kagustuhan na tututok si Marian sa pamilya, lalo na sa kanilang mga kids dahil yun daw talaga ang kanilang pinag-usapan noong nagsama na sila. Ayon naman kay Marian, mas na-realize niya na yun talaga ang gusto at pangarap niya ang maging tutok sa kanyang pamilya. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, inamin ni Dingdong Dantes na may matinding takot siyang nararamdaman para sa kanyang mga anak dahil sa nangyayaring kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa aktor, sobrang lungkot at parang panik na ang nararamdaman niya, hindi lamang para sa kanyang mga anak kundi sa lahat ng mga bata. Anya, kung walang malaking pagbabagong mangyayari, nakakalungkot na ang magulong mundo ang mamanahin ng mga bata. Sinay pa ng aktor na bilang mga aktor at tao sa media, mas mainam umano na ipaalam ang mga nangyayari sa mundo sa pamamagitan ng pagpuportray ng mga karakter sa mga istoryang kanilang ipinapakita. Pero ayon sa aktor, nagdadasal umano siya na darating ang panahon na magbabago pa rin ang sitwasyon, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At bago po tayo pansamantala magpaalam at enjoyin ang isa na namang long weekend, narito ang ating patama quote for today. Ang utang na loob, hindi nababayaran ng pera pero pwede mong suklian ng respeto sa mga taong may magandang nagawa sa iyo. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan at DWIZ News at manood ng live sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Mag-like at subscribe sa lahat ng mga DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News app at news website, DWIZ TikTok at DWIZ X account. Sisingit lang ako na medyo personal ng konti pero maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa akin sa naging stint ko po bilang DJ ng Home Radio 97.9. Happy weekend po at magkita-kita tayo sa Monday. Sa ngalan po ni Dennis Antenar Jr., ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Scoop Exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ.
DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.